I stand before you now. The greatness of your renown. I have heard of the majesty and wonder of you, King of heaven. In humility I bow as your love, and wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. I have heard you calling my name. I have heard the song of love that you sing. Oh, so I will let you draw me out beyond the shore into your grace. Oh, your grace as your love, and wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, and you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. And you make me brave, you make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave, you make me brave. No fear can hinder now the love that made a way. You make me brave, you make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave, you make me brave. No fear can hinder now the promises you made, because your love, and wave after wave crashes over. Buksan mo po ang aming mga puso, ang mga isipan po namin, para marinig po namin ang nais mo pong ituro sa amin ngayon. Kayo lang po ang malawalhati at madakila. In Jesus' name we pray. Amen. Let's take a look at what God told Joshua and how this applies sa buhay po natin ngayon. Josue nga'y matanda at puspos ng mga taon, at sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay matanda at puspos ng mga taon, at may nalalabi pang totoong maraming lupain na aariin. Ito ang lupain na nalalabi pa, ang lahat ng lupain ng mga Filisteo at ang lahat ng Gesureo, mula sa Sihor na nasa tapat ng Ehipto hanggang sa hangganan ng Akaron na dakong hilagaan na nabilang sa mga Kananeo. Ang 5 pangulo ng mga Filisteo, ang mga Gazeo, ang mga Asdodeo, ang mga Ascoloneo, ang mga Giteo, ang mga Acoroneo, gayon din ang mga Hiveo. Sa dakong timugan, ang lahat ng lupain ng mga Kananeo at ang Mehara na nauukol sa mga Sidonyo hanggang sa Apek na hangganan ng mga Amoreo, at ang lupain ng mga Jebalita at ang buong Libano, sa dakong sinisikatan ng araw mula sa Baalgad sa ibaba ng bundok Hermon hanggang sa pasukan sa Hamat.
ang lahat ng mga lupaing maburol mula sa Libano hanggang sa Mesrepotmaim, sa makatwid bagay lahat ng mga Sidoniyo, sila'y aking itataboy mula sa harap ng mga anak ni Israel. Iyo lamang bahagihin sa Israel na pinakamana, gaya ng iniuutos ko sa iyo. Verse 7, iyo ngang bahagihin ang lupaing ito na pinakamana sa 9 na lipi at sa kalahating lipi ni Manases. Sa kanya'y tinatanggap ng mga Rubenita at ng mga Gadita ang kanilang mana na ibinibigay sa kanila ni Moises sa dako roon ng Jordan, na dakong silanganan gaya ng ibinibigay sa kanila ni Moises na lingkod ng Panginoon. Mula sa Aroer na nasa tabi ng libis ng Arnon at ang bayan na nasa gitna ng libis at ng buong kapatagan ng Medeba hanggang sa Debon. At ang lahat ng bayan ni Sihon na hari ng mga Amoreo na nagahari sa Hesbon hanggang sa hangganan ng mga anak ni Amon. Verse 11, at ang Galaad at ang hangganan ng mga Jesureo at ng mga Akateo at ang buong bundok ng Hermon at ang buong Basan hanggang sa Salka, ang buong kaharian ni Og sa Basan na naghari sa Astaroth at sa Edrei na siyang naiwang labi sa mga Repaim, sapagkat sinaktan ang mga ito ni Moises at mga itinaboy. Gayon may hindi itinaboy ng mga anak ni Israel ang mga Jesureo ni ang mga Maakateo, kundi ang Jesureo at ang Maakateo ay tumahan sa gitna ng Israel hanggang sa araw na ito. Ang lipi lamang ni Levi ang hindi niya binigyan ng mana, ang mga handog sa Panginoon sa Diyos ng Israel na pinaraan sa apoy ay siyang kanyang mana gaya ng sinalita niya sa kanya. At nagbigay si Moises sa lipi ng mga anak ni Ruben ng ayon sa kanilang mga angkan. At ang kanilang hangganan ay mula sa Aroer na nasa tabi ng libis ng Arnon at ang bayang nasa gitna ng libis at ang buong kapatagan sa tabi ng Medeba. Verse 17, ang Hesbon at ang lahat ng mga bayan niyaon na nasa kapatagan, ang Dibon at ang Bamot Baal at ang Beth Baal Meon, at ang Jaas at ang Sedemot at ang Mepaat, at ang Kiriataim, at ang Sibma at ang Zeret Shahar sa bundok ng Libis, at ang Beth Peor at ang mga tagudtod ng Pisga at ng Bes Jesimor. Verse 21, at ang lahat ng mga bayan sa kapatagan at ang buong kaharian ni Sihon na hari ng mga Amoreo na naghari sa Hesbon na siyang sinaktan ni Moises, na gayon din ang mga pinuno sa Madian, si Hebi, si Resem, at si Sur at si Hur at si Reba na mga prinsipe ni Sihon na tumahan sa lupain. Si Balaam man, na anak ni Beor na manghuhula, ay pinatay ng mga anak ni Israel ng tabak sa gitna ng nalabi sa kanilang nangapatay. At ang hangganan ng mga anak ni Ruben at ang Hordan at ang hangganan ni Yaon, ito ang mana ng mga anak ni Ruben ayon sa kanilang mga angkan, ang mga bayan at ang mga nayon ni Yaon. Verse 24, at si Moises ay nagbigay sa lipi ni Gad sa mga anak ni Gad ng ayon sa kanilang mga angkan. At ang kanilang hangganan ay ang Jazer at ang lahat na bayan ng Galaad at ang kalahati ng lupain ng mga anak ni Amon hanggang sa Aroer na nasa tapat ng Raba. At mula sa Hesbon hanggang sa Ramat Mispe at sa Betonim, at mula sa Mahanaim hanggang sa hangganan ng Debir, at ang Libis at sa Libis, ang Beth Haram at ang Beth Nimra at ang Sokoth at ang Sapon na labis ng kaharian ni Sihon na hari sa Hesbon, ang Jordan at ang hangganan niyaon hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng dagat ng Senereth, sa dako roon ng Hordan na dakong silanganan. Verse 28, ito ang mana ng mga anak ni Gad ayon sa kanilang mga angkan, ang mga bayan at ang mga nayon niyaon. At si Moises ay nagbigay ng mana sa kalahating lipi ni Manases, at yaoy sa kalahating lipi ng mga anak ni Manases ayon sa kanilang mga angkan. At ang kanilang hangganan ay mula sa Mahanaim, ang buong Basan, ang buong kaharian ni Og na hari sa Basan at ang lahat ng mga bayan ng Jair na nasa Basan, 60 bayan. At ang kalahati ng Galaad at ang Astaroth at ang Edrei, ang mga bayan ng kaharian ni Og sa Basan, ay sa mga anak ni Makir na anak ni Manases, sa makatwid bagay sa kalahati ng mga anak ni Makir ayon sa kanilang mga angkan. Ito ang mga mana na
na binahagi ni Moises sa mga kapatagan ng Moab, sa dako roon ng Jordan sa Jericho na dakong Silanganan. Ngunit sa lipi ni Levi ay walang ibinigay si Moises na mana. Ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay siyang kanilang mana, gaya ng kanilang sinalita sa kanila. Naway pagpalain po ng Lord ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang main verse po natin ay makikita natin sa Joshua 13:1. Sabi po dito, nang matanda na si Josue at maraming taon na ang lumipas, sinabi sa kanya ng Panginoon, ikaw ay matanda na at marami pang lupain ang kailangang sakupin. Dito po ay pinapakita na kahit sa huling yugto ng buhay ni Joshua, patuloy siyang tinatawag ng Diyos para ipagpatuloy ang plano ng Lord sa buhay niya. May dalawang mahalagang puntos po tayo na makikita mula sa verse po na ito. Point 1, God's work continues despite our limitations. Sa bahagi po ng chapter na to, matanda na po si Joshua. Pero hindi po ibig sabihin na tapos na siya sa paglilingkod. Sa mata ng Diyos, bawat isa po sa atin may role. Ano man ang edad o kalagayan natin, kung pakiramdam po natin na parang wala na po tayong magagawa, tandaan po natin na ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng lakas at direction. Number 2, we are part of a bigger plan. Ang conquest po ng Promised Land hindi natapos kay Joshua. Ipinasa niya po ito sa susunod na mga generations. Sa buhay po natin, hindi man po natin makita ang lahat ng resulta ng mga ginagawa po natin, pero mahalaga po yung bawat hakbang ng obedience natin. God is always faithful to complete His work in us. And ang challenge po natin ngayong araw, tanong po natin sa sarili natin, may unfinished task ba ako na pinapagawa sa akin ng Lord? Family ba yan? Ministry? Personal growth? Paano niyo po may papagpatuloy yung tasks na ibinigay po sa inyo ng Lord kahit may iniisip po kayo na mga limitations? Magtiwala po tayo na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas at resources para matapos po ang kanyang gawain sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Lord, thank you for reminding us that your plans are bigger than our limitations. Help us to stay faithful sa tasks na binigay mo po sa amin, trusting that you'll finish the work. Give us strength and wisdom to do the specific tasks you entrusted to us. It could be as simple as encouraging someone, sharing the gospel, or stepping out in faith sa bagong mga opportunity. Mapapurihan po kayo at madakila sa lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po for joining me this morning. Remember na hindi pa po tapos ang word sa inyo. Let's keep moving forward.